Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, ito, nakakapangilapot po mga kabida, ano? Ito kong sinabi po ngayon, ano, ni Caloocan City Mayor Edgar Erice, ano? Patungkol po ito mga kabida sa posibilidad, ano po, na magkakaroon po ng alyansa, ito kong si Leni Robredo, ano, at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Baka bumangon daw sa kanyang hukay po, ano, ito hong si dating Pangulong Benigno Aquino III, ano po, mga kabida, o Pinoy, at iba pang mga leader po ng Liberal Party, ano, dahil hindi po talaga sila papayag, mga kabida, ano po, na mangyayari yon, okay, itong possible alliance po ni Leni Robredo at ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi alam naman po natin, ang paninindigan po, mga kabida, ng Liberal Party, at maging ito kong si Leni Robredo, ano? Ayaw po niya sa mga Marcos. Pero nagtataka na lang po tayo kung bakit biglang lumambot po ito kong si Leni po, ano? Kay PBBM, mga kabida, ano po? Eto, babasahin ko lang po. Ito kong article ng ang balita ngayon, ano? Mga kabida. Hindi papayag si Pinoy, Erice, tinabla ang LBM Unity. Itong LBM po, stands for Leni Bongbong Marcos. Okay? Ito yung sinasabi po nila mga kabida na posibilidad na magkaroon po ng panibagong unity po, ano? Alright? Babasahin ko lang po, ano, mga kabida, ito yung article. Mariing iginiit ni Representative Edgar Erice, House Senior Deputy Minority Leader, na hindi umano papayag ang yumaong Pangulong Benigno Aquino III sa anumang alyansa sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr., lalo na sa usapin ng sinasabing LBM Unity. Ayun, ang bantot naman yung kanilang pangalan po, ano, mga kabida, ano po. Ayon kay Erice, nanatiling malabo at halos imposibleng mangyari ang pakikipagkoalisyon ng Liberal Party Philippines sa kasalukuyang administrasyon. Wala kaming pag-uusap na formal sa Partido Liberal at lalong wala kaming pag-uusap tungkol sa pakikipagkoalisyon sa administrasyon. Dagdag pa niya, sa payag ko pati yung mga namatay naming mga leader baka bumangon sa kanilang kinalalagyan kung kami ay makikipagkoalisyon sa administrasyon. Binigyang diin ni Erice na ang pamana at prinsipyo ni Aquino III ang nagsisilbing gabay ng partido sa mga desisyong pampolitika. Kung nabubuhay lang si Pinoy, nakita ko malaki ang sakripisyo niya sa bayan. Mahal na mahal niya ang bansa. Ayon sa kanya, kung buhay pa si Pinoy, tiyak na tututol ito sa anumang alyansa sa kampo ni Marcos Jr. Sa tingin ko, hindi papayag si Pinoy na kami ay makikipag-coalis sa Marcos administration. Umiinit ang usapin ng posibleng alyansa matapos ideklara ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 na nagbunsod ng mga haka-haka tungkol sa muling paghahanay ng mga partido at puwersang politikal upang ipantapat sa frontrunner ng 2028 na si VP Sara. Ayun. So, kung mangyayari po ito mga kabida, ito kung possible alliance po, ano, sa pagitan po ni dating VP Leni Robredo at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sigurado po ako, magka-letse-letse po talaga, no? Ito kung opposition po, ano, mga kabida. Okay, kabilang na po dyan, ito kong Liberal Party, ano, na isa po sa mga stalwart po ng opposition po mga kabida, ano. Okay, at alam naman po natin mga kabida, ito kong kakampings, alright, na kahanay po ni Leni Robredo, most of them siguro, tututol po dito, ano, mga kabida, ano po. Diba? Ito mga anti-Marcos po ito nung una ano. Nagtataka na lang po ako, ano, mga kabida, dito ko kay Leni Robredo, bigla kong lumambot, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, ano. Okay? Nung una po, sukang-suka po ito, ano, kay Pangulong Marcos po, mga kabida. Naalala po ninyo, noong 2022,
nung sila po ay naglaban po mga kabida, ano po, umabot pa sa punto po mga kabida, ano, na grabe yung kanilang mga batuhan po ng mga salita, no? Okay? Noong 2022 presidential elections po, ano, mga kabida. Eh ngayon, matapos po ang ilang mga taon, eto na, lumamot na bigla ito hong si Leni Robredo po, ano, kay BBBM mga kabida, para bang walang nangyari. Yung prinsipyo po mga kabida ng kakampings at Liberal Party, bigla na lang pong nabura, ano, mga kabida, dahil lang po dito sa pagnanais nila, no, na pantayan at talunin po itong si Vice President Sara Duterte, ano po. Yun na ba talaga yung prinsipyo po ng kakampings? Okay? Dahil gusto po nila mga kabida na hindi po makaupo bilang Pangulo po ng Pilipinas itong si Vice President Sara Duterte, kahit nalapag po sa kanilang prinsipyo. Okay? Kahit isinuka na po nila mga kabida, pilit po nilang kakainin po, ano? Para lang po ma-achieve po nila yung kanilang goal, ano, na harangan itong si Vice President Sara Duterte na manalo bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida, ano. So meaning compromise yung kanilang prinsipyo po, ano, lalong-lalo na po itong si Leni Robredo, ano, mga kabida. Okay? Hindi kasi may iwasan po yung haka-haka po, ano, dahil sa magandang pakikitungo po ni Leni Robredo po kay Pangulong Marcos po, ano, mga kabida. In fact, nakikisa pa raw itong si Leni Robredo po mga kabida ngayon, ano, sa Bagong Pilipinas program po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Alright? So, ito, sigurado ako, ano, pag ito po ay mangyayari po mga kabida, magkalatse-latse talaga itong grupo po ni Leni. At may posibilidad pa, no? Kung sakali man po, tatakbo po ito bilang Pangulo po ng Pilipinas. Kakainin po ito mga kabida ni Vice President Sara Duterte dahil unang-una po, kung makikinggan po natin yung obserbasyon po at pananaw po ng ilang mga eksperto po, ano, mga kabida. Ito hong pakikipag-alyansa daw sa administrasyon ay isang kiss of death daw ito, ano? Kasi alam naman po natin po mga kabida, no, kung gaano po ka bagsak po yung tiwala po ng mga Pilipino po, ano, mga kabida kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Pati yung kanyang performance at satisfaction rating po, napakababa, ano? Meaning, wala pong value yung kanyang endorsement. Syempre naman, pag makikipag-alyansa itong si Leni po mga kabida, no, kailangan talaga yung endorsement ng presidente. Tapos, kung mangyayari yan, ano, do you think makakakuha po ng sapat na influence, ano, itong si Leni Robredo sa mga Pilipino, ano, mga kabida, hindi. Okay. Ang pinakamasaklap dito, baka iwanan po yan ng kanyang mga kasamahan po, ano, dyan po sa liberal at saka piklawan po, ano, kasi hindi po nila kayang sikmurahin po yung pakikipag-alyansa po mga kabida ni Leni kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida, ano po. Alright, pero titingnan natin to, baka naman po nagmagandang loob lang po itong si Leni, ano, mga kabida kay Pangulong Marcos. Okay, siyempre naman bisita yun ano, doon sa kanyang lugar, sa Naga. Since siya po ay host doon, baka naman po nagmagandang loob lang po ito, ano, mga kabida. So titingnan po natin, mahaba pa po, ano, itong journey papuntang 2028, ano, mga kabida. Okay, itong sa atin at ilan pong mga opinion po ng mga Pilipino ay mostly haka-haka lang po ito, ano, mga kabida, ano po. Pero may mga indikasyon kasi, ano, mga kabida, na parang papunta na po doon yung koalisyon, ano, sa pagitan po ni Leni at saka ni Marcos. Pero I doubt dito ko sa kanyang grupo, kakampings, Liberal Party, ano, mga kabida, civil society groups. So, yun po, no? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito sa sinabi po ni Congressman Edgar Erice, no? Na baka bumangon po sa kanyang hukay itong si Pinoy
at ilang leader ng Liberal Party po mga kabida. Ano po? Okay? Dito ho sa posibilidad na makikipag-alyansa po si Leni Robredo na tinitingala po ngayon ng kakamping sa Liberal Party na kanilang leader, ano, mga kabida, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano po? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click on para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa iyo lahat.